Good evening po mga kapatid. Binabati ulit natin yung ating mga nanonood sa Facebook sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya ng bansang Pilipinas. At siyempre po yung ating mga regular attendees po na laging nandito. Sa tuwing napakahalaga ng paksaho ay talagang medyo nagkakaroon ng aberya. Ngayong gabi kasi mga kapatid ay napakahalaga po ng paksa na ating pag-aaralan. At ito ay itinuturo ng lahat ng mga nagsasalita o nangangaral ng mga Seventh-day Adventist. At katulad na aking sinabi dati, ay sa Seventh Adventist lang po ninyo ito mapapakinggan. Pero makikita ho natin na ito ay napakahalaga at biblical. Kung bakit ito ay hindi itinuturo ng iba, kaya tayo naman po ay nagsisikap na ito ay maihayag sa ating pong mga kapatid. Dito pa rin po tayo sa serye, How to Find Hope in a Troubled World. Ngayong gabi, ang particular na topic natin pag-uusapan ay ang tanda ng Diyos at ang tanda ng hayop. Sa prophecy mga kapatid, ay mayroon tinatawag pong tanda ng hayop. At siyempre, may idea na kayo kung ano yung tanda ng Diyos. Pag-aralan natin ngayong gabi, sino itong hayop na ito at ano ang kanyang tanda. Dahil sa aklat ng Apokalipsis, sa huling mga araw, sa panahon ng paghatol, ang merong tanda ng hayop ay tatanggap ng huling 7 salot. Pag-aralan din po natin yon. Ibig sabihin, dapat malaman ho natin kung ano yung tanda ng hayop na yon. Yung halimaw na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis, kapag mayroon ikang tanda ng hayop, ay tatanggap din ng alak ng kagalitan ng Diyos. At yun po yung mga salot na kanyang ibubuhos bago dumating ang kanyang, bago siya dumating sa ikalawa. Kaya ibig sabihin mahalagang malaman natin ito dahil marami pong mga tao ang hindi alam kung ano itong tanda ng hayop. Konting pasada na lang sa tanda ng Diyos dahil alam na natin at napag-aralan natin ito naman nakaraang gabi. Kung ating babalikan po yung 10 Commandments, yung 2 tapyas ng bato na ating pinag-aralan, ay dyan po nakasulat yung araw ng Sabat at araw na ikapito na bisnasbasan ng Diyos na ibinigay niyang tanda sa kanyang bayan. Kaya ang tanong ngayon, kung yun po ang nasa kautusan, yan po ang nasa Biblia, ang tanong ay, bakit linggo ang ipinapangili ng maraming mga tao ngayon? Bakit linggo sila nagtitipon-tipon? Hindi na ho ako magbibigay ng ilang mahabang mga introduction kasi may mga mahalagang punto na dapat po natin pag-aralan mamaya sa bandang huli. At bukas ng gabi po mga kapatid ay pag-aaralan natin yung 666. Gusto nyo pong malaman yon? 666 bukas. Ito po ay kinatatakutan ng marami. Pero yung natatakot sa 666, hindi nila alam, baka nasa kanila yun. Totoo yun, mga kapatid, pag hindi natin alam, ang isang bagay, akala natin wala sa atin, yung pala ay nasa atin na. O yun, praise God, dumating. O sige, mga nini, punta na dito sa harap, sa inyong pwesto. Kasi simula lang ho natin. Napakasipag nitong ating kapatid magsundo, talagang kahit umuulan. At masipag namang sumama itong kanyang sinusundo. Kaya ayos eh. O yan, sige. So ang ating pag-aaralan ngayon para sa inyo kasi mahalaga ito. Pag-aaralan natin ngayon. Ang utos ng Diyos sa Biblia, Sabado, wala nang iba. Wala hong utos na ibang araw walang ibang araw na iniutos ang Diyos. Sabado lang. Sabado lang talaga. Sabat. Pero ngayon, bakit iilan lang ang sumusunod at nangingili ng araw ng Sabat? Ang tanong, sino ang nagbago sa Sabat? Bakit naiwala at halos ay Seventh Adventist na lang ang nagtataguyod nito? Ang Diyos kaya ang nagbago? Siya rin ba ang nagbago sa kanyang utos? Basahin natin ang Malakias 3:6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Ibig sabihin, hindi siya pabago-bago. Kung ano ang iniutos niya, hindi niya pwedeng baguhin yon. Hindi niya pwedeng papalitan. Sabihin ng Panginoon, ay, nagkamali ako Sige, baguhin ko na nga lang.
Ang nagbabago lang po mga kapatid ay yung tao kasi nga hindi tayo perpekto. Minsan gagawa tayo ng batas tapos ang pala hindi naman effective. Kaya inaamyendahan ng gobyerno. Pero ang Diyos na all-knowing God, alam niya ang lahat, wala siyang hindi alam, ay hindi pwedeng magkamali. Kaya yung kanyang iniutos at binasbas ang araw, hindi yung iisipin natin ngayon na pinalitan na ng Diyos yan. Bakit? Nagkamali ba siya? Hindi po. Ayan ang talata. Malakyas 3:6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. So, yung utos niya sa Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, ay hindi po pwedeng yan ay magbago. Dahil pag nagbago yan, ay di nababago nga ang Diyos. At tapos nandun din sa talatang 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Yung gawa po dyan mga kapatid, nilinaw na natin ng mga nakaraan, ito yung mga gawang pang sarili. Paggawang pang sarili, yung pong walang kinalaman sa pagsamba, walang kinalaman sa Panginoon. Ang pwede lang gawin sa araw ng Sabat ay yung may makinalaman sa pagsamba, sa Bible study, pagdadalaw, pagliligtas ng buhay. Yan ho, hindi yan mga pansariling gawa, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng questionin. Ang magiging question natin yan, hindi pala nagbabago ang Diyos. Sino ang nagbago sa Sabat? Baka naman ang Panginoong Hesus. Yan ang maraming paniniwala ngayon Binago na ho yan ng ating Panginoon. Nung pumunta siya rito, ay nagbigay siya ng bagong utos. Kaya nga bagong tipan. Ang sabi nila, ang silbi ng bagong tipan kung hindi bago. Na para bagang sinasabi talaga nila, pinatutunayan, na ang Panginoong Hesus ay may kagagawan. Kung bakit hindi na Sabat ang ipapagilin, hindi na Sabado, hindi na ikapitong araw. Mamimili na lang. Sabi nung nagtanong kagabi. So, tanungin natin ang Panginoon, pasagutin natin. Hebreo 13:8. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Adi kung nagbago siya, edi iba na yung Jesus noon, iba yung sa panahon ng mga alagad, iba rin po yung ngayon at iba rin yung darating. Hindi rin pala nagbabago ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong ulit, sino talaga ang nagbago? Sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, baka naman ang mga alagad. Baka sila ang may kagagawan. Unang Korinto 11:1, sabi ni Pablo, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Ay hindi rin pala si Pablo ang nagbago, mga kapatid. Unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang magsisunod sa mga hakbang niya. So, si Pablo, si Pedro, hindi rin nagbago. Ang sabi niya, yung halimbawang iniwan ni Kristo, yun ang sasundan din natin mga Kristiyano. Kaya sabi ni Pablo, naging tagatulad ako kay Kristo, gayon din naman sa atin. Ibig sabihin, kung ang Ama ay binasbasan ang ikapitong araw, pinangilin niya, si Kristo din, ugali niya, 4:16 ng Lucas. Pagkasabado, nasa sinagoga siya, nagtuturo. Si Pablo, ganun din, 17:2 ng Aklat ng Gawa. At ang sabi niya, naging tagatulad ako kay Kristo. Kaya sabi ni Pedro, halimbawa siya na dapat nating sundan. At tayo ay dapat sumunod sa katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So kung susundin pala natin ang mga nakasulat sa Biblia, walang dapat magngingilin ng ibang araw maliban sa iniutos ng Diyos. Malinaw ho yan mga kapatid. Kaya nga ang tanong talaga sino ang salarin? Dahil kung naging linggo ngayon, sigurado ho yun. Yun ay mali. Ang tanong, sino ang may kagagawan? At yung ginawa ng pagbabago na yun ay isang kasalanan. Ang sagot po ay ito. Yan. Pag uwi ninyo, pag di kayo maniwala, masalubong ninyo yan sa daan. Yan hong hayop na yan, na may 7 ulo at 10 sungay, ang may kagagawan, mga kapatid. Yan ho ay mababasa natin sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13 at talatang 1. Ang sabi po dyan, at siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay
at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay may pangalan ng kapusungan. Sa talatang 2, at ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Take note mga kapatid, itong hayop na ito na nakita ni John Revelator ay yun din yung hayop na nakita ni Daniel. Ano po? Pag-aralan po natin ngayon ang hayop na yan. Kasi sabi roon, sa binasa natin, yung hayop na yon ay ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan sa hayop. Sino yung dragon? Yung matang-adang ahas na siyang Diablo at Satanas. Yun daw kapangyarihan na Satanas ibinigay doon sa hayop. So ibig sabihin, itong hayop na ito, dapat malaman natin ito. Dahil pagka hindi, baka nasa tabi nyo lang yan. Wala naman. Tao yung katabi nyo eh. Malibang na lang pag nagagalit, hayop ka. Kailangan natin matukoy ito mga kapatid. Dahil prophecy po ito. So, yung nakita ni Daniel at nakita ni Juan sa Apokalipsis, iisa po ang tinutukoy. Kaya lang, merong iba-ibang mga simbolo at description. Pero iisang hayop po yon. Balikan muna natin yung aklat ng Daniel para magkaroon tayo ng foundation. Maintindihan natin tungkol sa mga hayop. Doon sa aklat ng Daniel ay mayroong 4 na hayop na nakita si Daniel sa kanyang pangitain. Sa Kapitulo 7, 2 at 3, ang sabi po dyan, si Daniel ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan, at narito ang 4 na hangin ng langit ay nagsihihip sa malaking dagat, at 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. So, merong 4 na hayop, yun ay pinakita natin kanina, na umahon mula sa dagat. Ang mga dakilang hayop na ito, na 4 ay 4 na hari na magbabangon sa lupa. Ayun, may idea na tayo. Hindi galing sa aking sarili, hindi sa aklat ng mga Adventist, kundi sa talata ng Biblia mismo. Ang 4 na hayop na nakita ni Daniel, sabi sa 17, ito ay 4 na hari na magbabangon sa lupa. Pag sinabing hari, may nasasakupan. Ang ibig sabihin, sinabing hari, mayroong kaharian or kingdom. So, malinaw na yung hayop na ito ay hari, na ibig sabihin nito ay kaharian. Meron siyang nasasakupan. Malinaw yan, mga kapatid. Ano daw ang sabi ng 23? Ganito ang sabi niya. Ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. Yung hayop na nasa 23, yun din yung hayop na binasa natin sa Apokalipsis 13 kanina. So, pareho din sila ng gagawin. Si Daniel at si Juan, hindi man magkakilala yon. Libo-libong taon ang pagitan bago nabuhay ulit si Juan. Nakita na ito ni Daniel, pero nakita ito ulit ni Juan, the same na beast po yung nakita, yung hayop na yan. Para maintindihan natin, kasi malinaw dito, na yung 4 na hayop niya ay mga 4 na kaharian. At yung ika-4 na hayop, malinaw na sinasabi ng talata, ito ay magiging ika-4 na kaharian. Kaya baka may magsasabi na naman, mayroon po kasi mga taga-subaybay sa Facebook wala nang ginawa kundi kutsain yung ating presentation. Gawa nyo lang yan. Siguro hindi pinaniniwalaan yung talata. So bakit ko sinabi kanina na yung 4 na hayop ay 4 na hari? Bakit nag-interpret ako ng kaharian? Baka sabihin na, sinabi mo lang yung kaharian, hari lang ang sabi. Ito ang talata. Yung ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian. Ibig sabihin, yung ating pinapaliwanag ho dito ay pulido. Tama. Walang pwedeng pamalian. Sa Daniel, mga kapatid, bago yung nakita ni Daniel,
na apat na hayop, ay meron munang nakita ang Haring Nabucodonosor na rebulto or larawan, image, nang managinip si King Nebuchadnezzar, ay napanaginipan niya ito pero nalimutan niya. Kaya sa galit niya na walang makapagpaliwanag sa kanyang pangitain, gusto niya patayin ang lahat ng mga itinuturing niyang mga pantas na wala namang nagawa para ipaliwanag ang pangitain. Pero naroon si Daniel, pinakita ng Diyos kay Daniel ang kahulugan. Pinaliwanag ni Daniel sa Haring Nabucodonosor ang kahulugan ng rebulto. At ang paliwanag niya, ang sabi niya, ikaw, uhari, ang ulo na ginto. So ibig sabihin, yung kingdom, yung head of gold, kasi yung rebulto ay, ang ulo ay ginto, yung dibdib, yung dalawang kamay ay pilak, at yung dito ay tanso, tapos ang hita at ang paa ay putik, bakal, at yung 10 daliri ay magkahalong bakal at putik na luto. So, ang katuparan po niyan mga kapatid, kung ating pong didetalye, hindi na lang natin matatalakay kasi mahaba, ang fulfillment po niyan sa history at sa Biblia mismo ay yung Babylonia, ang ulong ginto, tapos yung dibdib, ito po yung sumunod na kaharian sa Babylonia, yung Persia, at yung hips po niya ay ang Greece, at ang ikaapat na metal, yung bakal, ay ang Roma, yung tinatawag po nating kaharian ng Roma. Pagkatapos yung 10 daliri, ay ito daw, ang sabi po ay yung divided kingdom in Western Europe. Ito yan po yung ibig sabihin ng feet of iron and clay. Bakal, may halong putik. So, dito ay, ganon din po, ang tawag po dito sa pag-aaral ng prophecy, ay parallel prophecy. Kung ano ang pagkakasunod-sunod, sa kasaysayan mga kapatid, maraming kingdom, marami pong mga kaharian. Siguro sasabihin natin, bakit 4 lang yung binabanggit ninyo? Bakit yung iba? Wala. Kasi sa ibang mga relihiyon, ang paliwanag po nila doon ay may Great Britain, meron kung ano-ano pang mga kaharian. Pero sa history mga kapatid, ay tanging itong 4 lamang na kahariang ito ang pumapil at nagkaroon ng kaugnayan sa bayan ng Diyos. Kaya walang duda na ito po yung mga kahulugan ng 4 na kaharian o 4 na hayop na magkakasunod-sunod na bumangon, at the same time, yun din yung 4 na klase ng metal doon sa pangitain ni Nabucodonosor. Balikan ho natin yung Daniel 4. Ito po yung unang hayop. Ang una ay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila, aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot. At ito'y nataas mula sa lupa at ipinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao, at puso ng tao ang nabigay sa kanya. So kung ang head, ang ulo ng rebulto ay yung Babylon, yung kingdom of Babylon, ibig sabihin itong unang hayop, since na ito pa sabi ay kaharian, di ito rin po yung kaharian ng Babylonia, na ang hari ay si King Nabucodonosor. Ang sabi ng talatang 5, at narito ang ibang hayop na ikalawa, na gaya ng sa uso, at lumitaw sa isang tagiliran, at 3 tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. Ang ulo ay Babylonia, ang dibdib ng larawan ay Persia. So ibig sabihin, ang ikalawang hayop ay kumakatawan nga sa Persia, Medo-Persia, combined kingdom. Mahihina po kasi itong kingdom na to, kaya nag-combine sila, kaya natalo po nila yung Babylonia. Ano yung tangay-tangay niya? Hindi ho yan pangil. Sabi doon sa talata, may 3 tadyang nasa kanyang mga bibig. Yan po ay ibang kaharian bukod sa Babylonia na sinakop din niya na nasa palibot lang. Ang isa ay yung Lydia at ang isa ay Egypt, na sinakop po pareho yan ng Medo-Persia, na maririnig nyo ang pangalang si Cyrus the Great. Si Cyrus po ang
nanguna sa kaharian niyan. Kung si Nabucodonosor sa unang hayop, sa pangalawa namang kaharian ay si Cyrus. At ang sabi ng talasang 6, pagkatapos nito ay tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niya na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Ang mga hayop na ito, mga kapatid, ay hindi ito, walang ganitong literal na hayop sa ating palibot. Ibig sabihin, ito ay mga symbolikal. Bawat binabanggit ho dyan ay may mga simbolo, may mga katuparan o kinakatawanan sa kasaysayan. So yung ulong ginto, Babylonia, pangalawa ay Persya, yung pangalawang hayop na gaya ng uso ay ganun din. At ang ikatlo ngayon ay merong 4 na pakpak at 4 na ulo. Anong kaharian ito? Siyempre, parallel prophecy po ito. Ito yung Kingdom of Greece. Sino ho ang kilalang nanguna dito? Si Alexander the Great. Si Alejandro Dakila, sabi sa Tagalog. Si Alexander the Great, pagbasahin nyo ang kanyang istorya, ay napakatapang. Ang Kingdom of Greece ay napakabilis ng pagsikat, pag-unlad. Kaya yung ibig sabihin ng pakpak, mga kapatid, ay swiftness. Ibig sabihin, bilis ng pangyayari. Kung mabilis ang Babylonia na may 2 pakpak, mas mabilis po itong Greece. Mas napakabilis niyang nakilala. Napakarami niyang mga nasakop na mga bansa. Ano naman yung 4 na ulo? So ibig sabihin, yung yung katlong hayop ay si Alexander the Great, yung Greece siya. At yung 4 na ulo ay ito yung 4 na general ni Alexander the Great. Pag-aralan po ninyo yung history, ay nandyan po si Cassander, si Lysimachus, si Ptolemy at saka si Seleucus. Nung mamatay si Alexander the Great, mga kapatid, ay pumalit at hindi nagkasundo yung 4 na kaharian. Kaya yung Kingdom of Greece ay hindi rin po nagtagal. Ito po ay natalo din at pumalit siya, at ang sabi ng talata ay nagkaroon ng ika-4 na hayop. Pagkatapos nito, sabi ng talatang 7, may nakita ako sa pangitain sa gabi. At narito ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi at kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Sabi doon kanina sa binasa natin sa Apokalipsis, meron din siyang 10 sungay. Kaya nga lang sa Apokalipsis, mayroong 7 ulo. Pero si Daniel, ang kanyang binigyan namang ng diin dito ay yung 10 sungay. The same lang po na hayop ang pinag-uusapan po dito, mga kapatid. So, Babylonia ang ulo ng larawan, ang unang hayop ay Babylonia, pangalawang metal sa larawan, yung image ay yung Persya, yun din po yung sumunod, yun sa panguna ni Cyrus, at ang pangatlo po ay Greece, si Alexander the Great. At ang ika-4 na doon sa image ay ang hita daw ay bakal, tapos ang paa ay may bahaging putik. Dito naman ang ika-4 na hayop, ang ngipin naman niya ay bakal. So ibig sabihin ay talagang iisang kaharian ang tinutukoy. At ang ika-4 na kaharian ay ang Kingdom or Roman Empire. Imperyo ng Roma. Marami pong mga protestante ang nag-i-interpret ng mga prophecy at lahat ay nagkakaisa. Dahil tinitingnan po natin ang mga prophecy at tinitingnan natin ang katuparan nito sa kasaysayan, ay talagang Kingdom of Rome nga ang ika-4 na hayop. Ibig sabihin, sa tanong natin kanina, yung ika-4 na hayop, ito ngayon ang bida dito sa ating topic. Dahil siya po ay may kinalaman sa pagpapalit ng Sabado patungo sa Linggo. Pero bago natin tumbukin yon, magbigay tayo ng ilang mga backup na mga referensya.
kaharian ng Roma nang dumating po ang ating at nang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Nung magkatawang tao si Jesus, ang naghaharing kaharian ay ang Romano. Ano? Yung kaharian ng mga Romano. Nung ipako si Kristo sa cross, ay kaharian din po ng Roma ang naghahari. At nang mabuo ang Kristyanismo na pinangunahan ng ating Panginoong Jesucristo, na ipinagpatuloy ng mga alagad, ay talagang ang naghahari ay mga Romano, gobyerno ng Roma. Kaya nga alam natin ang naging karanasan ng mga alagad. Kahit na si Pablo, inabutan pa rin niya yan. Ang naghahari ay ang kaharian ng imperyo ng Roma. So ito po yung hayop na ito. Ito po yung sinasabi na may 10 sungay. Yung 10 sungay, mga kapatid, sabi po natin kanina, ay yung mga hayop ay kingdom. Sa 10 sungay nito, ay kung papaanong yung image ay meron din 10 daliri, pareho lang ang tinutukoy po doon. Yung 10 daliri at 10 sungay, pareho po yan tumutukoy sa 10 kaharian na nasasakupan po ng Roman Empire, yung Western Europe sa ating panahon. Ang mga old or ancient name ng kaharian niya na nasasakupan ng Roma, ang mga lumang pangalan nila ay Anglo-Saxons, Franks, Alemanni, Lombards, Burgundians, Ostrogoths, Heruli, Suevi, Visigoths at saka Vandals. So yan po ang kumakatawan sa 10 daliri at 10 sungay. Kasi sa Daniel, sa Kapitulo 2 ng Daniel, yung pong daliri ay may halo na putik. Hindi naman pwedeng haluan ng putik ang bakal. Tapos mamasahin mo, gagawin mong i-design mo sa isang bagay. Mahirap po yon. Hindi pwedeng mag-combine yon. So, ito po yung mga tawag po doon sa mga kaharian ay mga barbarian kingdoms. Yan po yung mga suot, may mga sundalo rin sa silang sarili. Kaya lang, mahihina lang po silang mga kaharian. Pero hindi sila nakikipag-isa, hindi sila nagkakaisa. Hindi po sila napag-isa kahit marami po ang nag-attempt na sila ay pagkaisahin. Kung babalikan ho natin, mga kapatid, yung Daniel 7, yung hayop na may 10 sungay, ay nagulat si Daniel. Bakit? Ang sabi niya, aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga iyaon ang ibang sungay, isang munti. Ay doon sa 10 sungay, mayroong isang lumitaw, isang maliit, na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat, at narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Aking pinagdili-dili ang mga sungay, at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti. Okay? So, yung hayop na ika-4, anong kaharian nga po yung ika-4 na hayop? Roma. Meron 10 sungay. Ano po yung 10 sungay? Yung mga kaharian na nasa palibot niya. Yun yung mga lumang pangalan. Mamaya malalaman natin yung mga pangalan ngayon yan. Tapos, doon sa gitna ng 10 sungay, mayroong isa, pero lumaki. Tapos, mayroong mata, at mayroong pong bibig. Yung lumitaw na maliit na sungay. Kaya maliit na sungay, kasi maliit muna. Pero lumitaw, lumaki siya. Pagkatapos ay mayroon siyang kakaibang katangian. Bakit sabi dyan ay may mata at bibig? Ano ba ang mata, ang kahulugan nito sa Biblia? At saka yung bibig. Sa Bible po, mga kapatid, pag sinabing mata, ay sabi po sa unang Kronika 26:28, sabi diyan, at lahat na itinalaga ni Samuel na taga-kita. So, yung mata, yung eye, sa Bible ay taga-kita, seer. Sa ibang
term ay prophet, propeta. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga propeta pag mayroon siyang mensahe. At ang mga propeta ang magpapalawanag dito sa bayan ng Diyos. So, kaya sila tinawag na propeta kasi sinasabi ng Diyos ang mga mangyayari sa darating, binibigay niya sa propeta. Pag sinabi naman ng propeta sa bayan ng Diyos, after ilang taon o ilang buwan ay nangyayari at tumatama ang kanilang sinasabi. Kaya ang tawag sa kanila ay propeta. Ngayon, ang tawag sa kanila ay tagakita. Nakikita niya yung nakikita niya yung mga mangyayari. Kaya lang dito, sa maliit na sungay, ang sabi po doon ay mata, kaya lang hindi mata ng Diyos, mata ng tao. Ibig sabihin, kung ang tunay na propeta ay nagsasalita ng mga mahalagang bagay galing sa Diyos, kung mata ito ng tao, ang mga sasabihin niya ay hindi galing sa Diyos, kundi galing lang sa pangsariling pananaw at kaisipan ng tao. Yun ang ibig sabihin kung bakit mata ng tao ang sinasabi po doon. Ayan. Ito ay, sabi po dyan, relihiyong lumitaw mula sa Roma na nakabase sa turo ng tao, hindi sa turo ng Diyos. So, kung ang ikaapat na kaharian ay Roma at yung maliit na sungay lumitaw mula sa kanya, big sabihin, ito ay magsasalita ng mga bagay na may kinalaman din sa relihiyon pero hindi base sa Biblia. Ayan. Malina po mga kapatid. So, puntahan natin yung talatang 24 ng Daniel, kapitulo 7 pa rin. Ano po ang nangyari, ang sinabi ng talata? At ang isa ibabangon kasunod nila at siya'y makiging kaiba kaysa mga una. Ang tinutukoy pa rin po dyan ay yung maliit na sungay. Kakaiba talaga siya. Kakaiba siya kaysa mga unang sungay. May natatangi po siyang gagawin. Ano ang kanyang gagawin? Sabi po John sa 25, kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Kaya nga sabi natin kayo na ang may kagagawan dyan, yung hayop. So ang sabi po ng talata ng Biblia mga kapatid, kung basahin nyo yung 7:25 ng Daniel, ang maliit na sungay ay babaguhin niya ang panahon at kautusan. Yung sungay ay saan kung lumitaw? Sa ikaapat na kaharian. Ano ang ikaapat na kaharian? Roma. Ibig sabihin, ito isang relihiyon na lilitaw mula sa Roma. Ang gagawin niya, babaguhin niya ang panahon at kautusan. Baka sabihin niyo, Brother Johnson, mabigat na bintang yan. Mabigat na bintang ito kung sarili nating interpretasyon yung ating gagamitin. Pero kung galing mismo sa kanila, ay hindi bintang yun. Matutuwa pa po sila kasi ginagamit natin ang kanilang mga statement, ang kanilang mga pahayag sa kanilang mga aklat at katuruan. Tandaan natin na kung ano ang utos ng Diyos, yun ang dapat natin sundin. Huwag tayong susunod ng hindi inutos ng Diyos. Dahil ang sabi po ng ating Panginoon, pagkasumunod tayo ng hindi naman utos ng Diyos, sabi niyan, Marcos 7:7, at niwalan ninyo ng kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Sa English po yung salit-saling sabi ay tradisyon. Mga kasakasabihan lang, walang pundasyon sa Biblia. Kaya dapat ang ating pagbabasihan mga kapatid ay walang iba kundi ang Biblia. Balikan natin yung 7:25 ng Daniel. Ano po ang nakalagay po dyan? Para mabasa natin ang buo. Ang sabi po riyan, at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Yung word, yung pong ano diyan, yung salitang siya. Ano po? Yung tinutukoy po diyang siya ay yung maliit na sungay. Siya ay magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan. Yung salitang magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan ay magsasalita siya ng mga salita ng pamumusong at laban sa Diyos. At bukod doon, ay lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan.
At hindi lang yon, iisipin niyang baguhin ang panahon at kautusan. At ang kanyang paghahari ay sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Para matukoy po natin ito, ang tunay at matumbok po natin ay mag-aaral po tayo ng history. Kung papaano po natin masasabing ito ay accurate na natupad. So tingnan po natin mga kapatid, isa-isahin po natin yung 4 na bagay dyan na mahalaga. Ayan. So, yung number 1 ay magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan. Ano yung magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan? Ito ay isang uri ng pamumusong. Pangalawa, lilipulin ang mga banal ng kataas-taasan. Ibig sabihin yung mga bayan ng Diyos ay kanya itong lilipulin, pagpapapatayin. Pagkatapos ay magkakaroon ng pagbabago sa kautusan. Ang kautusan ng Diyos, pakikialaman niya. At ang bandang huli, kaya niya nagawang pakialaman kasi maghahari siya. Bibigyan siya ng kapangyarihan o panahon para mangibabaw sa buong mundo sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Isa-isahin po natin ito ngayon, mga kapatid. Kasi pagka diniretso natin, hindi natin paniliwanag, parang naninira lang tayo. Pero isa-isahin ho natin. Number 1, ang sabi diyan gagawin niya, magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan. Sample ng blasphemy, pagbabadya ng laban sa Diyos. Sa aklat ng Marcos 2, kapitulo 2, talatang 7, yung Panginoon po ay mayroong sinasabing ganito. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang. Sa panahon ng Panginoon ay mayroong mga pinapagaling at mayroong mga taong pinapatawad sa kasalanan. Ang sabi po ng mga nakapalibot sa kanyang mga tao, namumusong siya. Bakit? Hindi naman lang kinikilala ang Panginoon na tagapagligtas eh. Hindi sila niniwala na si Kristo yung anak ng Diyos. Kaya akala niya namumusong. Bakit? Ang sabi ng Panginoon doon sa isang babaeng makasalanan, si Maria Magdalena, na nahuli sa pangangalo niya, go and sin no more. Sabi niya, humayo ka at huwag ka nang magkasala. At pinatatawad ko na ang iyong kasalanan. Ba sabi ng, ay, mali yun na. Pamumusong yun. Bakit? Ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Pero ikaw ay tao, hindi ka pwedeng magpatawad. Ibig sabihin, sa Biblia, mga kapatid, hindi naman talaga pwedeng magpatawad ang kapwa-tao sa kasalanan ng iba, lalo't hindi naman sa'yo nagkasala. Pwede tayong magpatawad kung sa atin nagkasala. Pero yung nagkasala, halimbawa, nagkasala ako sa iba, pero sa inyo ako hingi ng tawad, mali yon. Dapat hingi ako ng tawad doon sa pinagkasalanan ko. Pero kung mayroong tao na sasabihin, pinatatawad na kita sa kasalanan mo, hindi ka naman sa kanya nagkasala, yun ay pamumusong. Sa madaling salita, kung mayroon kayong alam ngayon na tao na kinukumpisalan at pinapatawad ang kasalanan ng tao na kasalanan niya sa iba, yun pala ay isang uri ng pagsasalita laban sa Diyos. Dahil tao lang siya, wala siyang karapatang magpatawad. Dahil ang may karapatan lamang magpatawad ay walang iba kundi Diyos. Siguro naisip na ninyo kung sino ang tao na nagpapatawad ngayon dahil wala naman siyang karapatan. Alam niyo naman siguro yung tinatawag na kumpisal. Communion. Yun po yun, mga kapatid. At yun din po ay galing sa ika-4 na kaharian. Ano nga yung ika-4 na kaharian? Roma. Galing nyo, mga kapatid. Ano pa? Jes 33 ng Juan. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sapagkat bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Ang isa-ika sa pamumusong ay yung tao na magpapakilalang Diyos o asta na parang siya ay Diyos. O magpapakilala na siya ay Diyos. Meron ba kayong alam na ganon? Wala? Ito, magpapakita po ako ng mga referensya. Kaya nga sabi ko, magiging offensive at magiging paninira ito. Kung gagamit kami ng babasahin namin. So ang ginawa ho namin ay nanguha po kami ng mga babasahin galing po mismo doon sa nagpapakilalang yon. Tingnan po ninyo.
sa isang aklat na pinamagatang The Catholic National na sinulat noong July 1895. Ang sabi po dyan ay, the Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Ayan. Sino daw po mga kapatid? Kami ba may sabi niyan? Hindi po. Pasintabi po, alam nyo, sa tuwing ako'y nangangaral at sinasabi ko ito yung pinakamabigat sa aming loob kung paano namin sasabihin sa inyo. Dahil masakit po ito, pero hindi naman namin babasahin yan. Hindi naman natin pwedeng kontrahin yan. Pagkagalitan naman tayo. Kaya maganda, sinulat nila yan, di gamitin na natin. Di ba? At ginagawa naman talaga nila yan. Kasi kung ituring po nila yung Pope, ay hindi karaniwang tao ang turing nila. Sinasamba halos yan, mga kapatid. No? The Pope is not only the representative, hindi lang daw ito representative ni Jesus Christ, kundi siya mismo, si Jesucristo, na nagtatago o nagkukubli sa katawang laman ng tao. Mabigat yan, mga kapatid. So, sabi daw ng pamumusong, isa sa pamumusong, yung tao nagpapakunwaring Diyos. Pumasama tayo doon sa number 1, nakatangian na magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan. Number 2, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ano naman yung patutuo natin? Tinagalog na po natin ang isang aklat, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, page 35. Sabi po dyan, sa Tagalog, na ang iglesia sa Roma ay siyang nakapagbuhos ng pinakamaraming dugo ng mga taong walang kasalanan na higit kaysa alinmang kapisanan na bumangon sa sangkatauhan, ay hindi mapag-aalinlanganan ng sinumang protestante na may sapat na kaalaman sa kasaysayan. Ang alaala sa katotohanan ng kanyang mga pag-uusig ay napakakaunti na patutuong napakahirap makabuo ng ganap na pagkakakilala sa karamihan ng kanyang mga pinatay. At alam naming walang kapangyarihan ng pag-iisip na lubos na makakakilala ng tunay nilang mga paghihirap. Kung isasama rin po natin, mga kapatid, hindi raw ito pwedeng tutulan ng sinumang protestante sa kasaysayan, at yung mga nakakaalam ng history ay alam natin na ang Roma ang may pinakamaraming napatay, pinakamaraming nabuhos ang dugo na tao sa pamamagitan ng kanilang pagpapapatay. Meron tayong referensya, hindi tayo pwedeng mapagalitan dahil meron po tayong reference na pwede pong i-research. Hindi po natin gawa-gawa yan. At ang isang katunayan, na totoo talaga yon, ay meron po kasing isang naging mabait na Pope, ang Catholic. Hindi po natin sinisiraan yung Catholic, pinag-aral natin yung history. Kaya lang nakakita tayo ng mga aklat galing sa kanila. Kung wala silang sinulat yan, mahirapan tayo nakakuha tayo ng mga babasahin galing sa kanila. Kaya madali nating na-locate. So, sabi po ni Pope John Paul II na nai-publish sa Manila Bulletin noong Wednesday, March 15, year 2000. Iniskan po natin yung headlines na yan. Pero hindi mo mababasa ng malinaw dyan. Kaya isinulat po natin ang nakasulat po doon. Pope John Paul II, yung headlines. Pardon for church centuries of mistakes by Rory Carroll in Rome. Si Pope John Paul II daw ay humingi ng tawad, ihiningi ng tawad ang iglesia sa Roma dahil sa napakaraming naging kasalanan sa mahabang panahon. Ang sabi po dyan, Pope John Paul II offered the world a sweeping apology for 2,000 years of violence, persecution and blunders by the Roman Catholic Church. From the altar of St. Peter Basilica in Rome,
he led Catholicism into uncharted territory by seeking forgiveness for sins committed against Jews, heretics, women, gypsies, and native people. So, alam ko na naalbalitaan nyo ito, na humingi ng tawad si Pope John Paul II. Dahil daw sa halos 2,000 taon na naging kasalanan ng Katoliko. Sa mga specific na binabanggit dyan. Dahil po, hindi kayang tutulan mga kapatid, na sa kasaysayan ay nagkaroon po na tinatawag po nating Dark Ages, madilim na kapanahunan. Ang responsable doon sa pagpapapatay ng maraming mga tao ay ang iglesia sa ika-4 na hayop. Ang iglesia sa Roma. Kung ano ang iutos ay talagang ginagawa po nila. Naalala niyo yung tinatawag na Inquisition. Search niyo sa internet yung Inquisition. Ang tawag nila ay Holy Inquisition. At tingnan po ninyo yung mga ginagamit sa paraan ng pagpatay. Napakahihirap na mga binagdadaanan ng mga Kristiyano that time. Kaya itong maliit na sungay ay kumakatawan at tumatawa po talaga doon sa bagay na yon. Okay, so tingnan po natin mga kapatid. Wala dito. Sige lang, baka mamaya nandyan. Kung ating pong, meron kasi akong inilalagay sanang video, kaya lang nakita ko masyadong brutal. Alam niyo yung ginawang movie based sa totoong nangyari sa panahon ni Emperor Nero na merong malaking, ang tawag dito, parang stadium, no? Arena, na ang mga Kristiyano ay dadalhin doon sa gitna. Pagkatapos pakakawalan yung mga lion doon sa gilid ng arena na yon. Lalabas yung mga leon, tapos ay lalapain yung mga Kristiyano. Napakaraming mga nanonood. Bakit nila ginagawa? Para matakot ang iba pang mga Christian at sa halip na hindi na tumutol sa batas ng Roma, ay sumunod na lang kasi matatakot dun sa parusa. Nakakatakot yung piniplay ko yung video, sabi ko parang hindi yata maganda. Masyadong brutal, masyadong nakakatakot mga kapatid. Pero mapapanood nyo po yon sa YouTube, no, kung talagang gusto po ninyo. Yung persecution sa mga Christian, ang dami pong mapapanood po yan. Talagang nakakatakot. Yung iba sinusunog ng buhay. Yung mga buntis talagang binibiyak yung tiyan, at yung paraan ng kanilang pagpatay ay talagang nakakadakot, pinapahirapan nila. Ang tawag pati nila doon ay Holy Inquisition. Banal daw na papatay yun. Sinasang-ayunan daw yun ng Diyos. Dahil ang sino man tumutol sa kanilang simbahan ay isang heretics, isang labag o labag sa batas na relihiyon, sapagkat sila ang tunay na relihiyon na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Dahil ang nangunguna sa kanila ay hindi lang daw basta tao, kundi si Kristo mismo. Kaya ganun sila katapang mga kapatid. Okay, lampasan niya na, baka mabalikan natin mamaya. Sabi po dito sa pangatlo, ang pangatlo po ay iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Ayan. Natupad na po yung kapusungan, nakita na ho natin. Lilipulin ang banal ng kataas-taasan, patunayan na rin natin na maraming pinatay, galing doon sa kanilang mga babasahin. At ang pangatlo ay iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Ang ibig sabihin, yung kautusan, yung 10 utos ay papakialaman. May babaguhin po sila doon. At meron dong utos tungkol sa panahon na babaguhin din doon na. Magbabasa tayo ng talata, ng referensya mga kapatid. History uli kung paano nangyari. Mula sa aklat na Catholic Record, September 17, 1833. Ang sabi po dito sa pagkakaliwat sa Tagalog, ang linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong Katolika. O hindi po yung babasahin namin.
Yan po ay gabasahin ng Catholic. Sabi Catholic record, September 17, 1833. Baka po mag-search kayo ng ganyang libro, kung iba na ang year, baka tinanggal na nila yon, baka iba na ang content. So dapat ay makakita ko kayo ang September 17, 1833 edition at nandoon po talaga yon. Ang linggo, ang sabi nila, ay hindi galing sa Biblia, hindi galing sa kautusan, kundi galing ito sa isang tradisyon na gawa ng Katolika. So tama na yung maliit na sungay na kumakatawan doon sa relihiyon na naglilid doon sa iglesia na tayo sa Roma, ang may kagagawan. So ito, lumalabas na unti-unti na sila talaga ang may kagagawan. Kaya kung nakilala ang linggo, dahil napakalawak ng relihiyong ito. Ano pa? Ganon din uli. Catholic record, September 1 naman, 1923. Medyo bago-bago. Ang linggo ay tanda ng aming otoridad. Ang iglesia ay mas mataas kaysa Biblia. At ang paglilipat na ito ng Sabat ay katibayan ng kautosang niyaon. Bakit daw kinila inilipat ang Sabat? Kasi mas mataas daw sila sa Biblia. Imagine, relihiyon na sasabihin, mas may kapangyarihan kami sa Biblia. Kaya namin baguhin ang nalaman ng Biblia, ang kautusan ng Diyos. Kaya sa halip na Sabado, linggo. Kaya yung linggo, yan po ay tata at tanda ng aming otoridad. Ibig sabihin, pag linggo ang ginagawa natin at sinusunod natin ngayon, ang sinusunod natin ay hindi utos ng Diyos. Ito'y otoridad na binigay ng Katolika. Sa Catholic po pala yan, mga kapatid. Ang linggo ay tanda ng tao. Samantalang ang Sabat ay tanda ito ng Diyos. Sa atin nabasa, Ezekiel 20:20. At inyong ipangilin ng aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Tanda, malinaw na ang tanda ng Diyos ay araw ng Sabat, ikapito. So, kung paanong binabaliktad o sinasalungat ng kaaway ang utos ng Diyos, ay nagbigay din siya ng tanda, yung hayop. Ay linggo naman yung kanya. Kung ang sa Diyos ay Sabado, sa kanya ay linggo. Ano pa po ang suporta natin, mga katunayan? Canon and Tradition, page 263. Ang sabi po roon, ang otoridad kung gayon ng iglesia ay di maaaring talian ng otoridad ng kasulatan, sapagkat ang iglesia ay binago ang Sabat tungo sa linggo, hindi sa utos ni Kristo, kundi sa sariling otoridad nito. Ay, hindi natin pwedeng kontrahin yan, mga kapatid. Mapapagalitan tayo. Sila talaga ang may sabi niyan. Kaya pasintabi, kung meron tayong mga kaibigan na mga Catholic, mga kapatid, ipagpatawad po ninyo. Pero hindi po namin itago ito dahil mananatili po kayong inosente, pananagutan namin sa Panginoon. Hindi rin namin ito malalaman kung walang taong naglakas ng loob na sabihin at ipaalam ito sa amin. Hindi ho ito personalan, mga kapatid. Ito ay pangangaral lamang para alang-alang po sa katotohanan na dapat ay hindi natin itatago. Sana maunawaan niyo po kami. Kung maninira lang din kami, mga kapatid, ay wag na. Pero kung mangangaral din ang kami at hindi namin sasabihin ang lahat, wag na lang din. Mas pinakamaganda, total nandito na lang, ay sabihin natin, kasi ito'y prophecy na hindi ito maiintindihan ng ibang hindi nakakaunawa ng propesiya, lalo na yung hindi pinagkalooban ng Diyos. Ang mga lihim at mga propesiya ay pinagkaloob na makaunawa ang tunay na mga lingkod ng Diyos. Kung bakit hindi ito ipaliwanag ng iba, sapagkat sila sa umpisa pa lamang ay galit na sa kautusan. Paano pa lang ipagtatanggol ito? Kaya yung mga ibang mga relihiyon na linggo din ang ginagawa, wala mga ano yan mga anak nung relihiyon na yan. Sa isang aklat na tinatawag na The Convert Catechism of Catholic Doctrine, ang aklat na ito ay question and answer. May tanong, may sagot. Ang sabi po rito, question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday
because the Catholic Church in the Council of Laodicea, 336 AD, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Saan mababasa? The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, page 50, na sinulat po ni Peter German. Isa pong paring Katolikong napakagaling. Hindi pwedeng matutulan. Ang tanong po doon sa aklat, alin po ang Sabat, ang araw ng Sabat? Ang sagot, ang Sabado ang araw ng Sabat. Bakit natin ino-observe at sinusunod yung Linggo sa halip na Sabado? Ang sagot, sinusunod natin yung araw ng Linggo sa halip na Sabado dahil ang Iglesia Katolika sa noong konsilyo ng Laodicea 336 AD ay inilipat ang kabanalan ng Sabado patungo sa Linggo. Ayun, naniniwala sila na may kakayanan ang iglesia nila, ang mga leader nila na maglipat ng kabanalan na Diyos ang may gawa patungo sa ibang araw. Bakit? Sabi natin, binasa natin kanina, kasi nasa itaas sila ng Biblia. Mas nasa ilalim ang Biblia, mas may kapangyarihan sila. Yun po ay isang uri din, mga kapatid, ng pamumusong. Wala nang ibang relihiyon na magsasabi, mas marunong sila, mas mataas sila sa Biblia. Sila lang. Kaya malinaw, mga kapatid, na yung Linggo ay hindi po yan galing sa Biblia. Meron po mga ibang mga sekta na nagsasabi, hindi, tinuro na yan ng mga alagad. Yung Panginoong Jesucristo at yung mga unang Kristiyano, Linggo na. Mali. Bakit? Kung meron na talagang naglilinggo sa panahon ng mga Kristiyano, sa aklat ng gawa, nagpapatuloy, sana hindi na ililipat ng Katoliko noong 336 kung may naglilinggo na. Ibig sabihin, wala. Sila ang may kagagawan. Doon pa lang nagsimula sa kanila. Kaya walang basihan yung nagsasabi, nag-a-attempt na sa panahon ng mga Kristiyano sa bagong tipan ay Linggo na ang iniutos. Makakamali yung kasaysayan. Bakit pa ililipat ng Katolika? At ba't pa magpapaliwanag sila na mas mataas sila sa Biblia kung yun naman pala ay meron sa Biblia? O, tingnan nyo, yung mga malalaking simbahan ngayon ng ating binabanggit na relihiyon, meron po mga 10 utos na nilalagay po sila sa bintuan o kaya sa pader. Tayo, meron ba tayo? 10 Commandments. Pero kung anong nasa Biblia, yun ang nilagay natin. Pero sa kanila, mag-observe kayo, mga kapatid. Mag-experiment kayo. Punta kayo sa malaking simbahan ng Catholic. Tingnan yung 10 Commandments nila, picturean nyo. Iba ang 10 utos sa 10 utos na nasa Biblia. Ito po, napicturean natin. Ang unang utos dyan, ang sabi dyan, ibigin mo. Nababasa nyo ba? Nakikita? Ang unang utos ay ibigin mo ang Diyos ng lalo't higit sa lahat. Ang pangalawa ay huwag kang magpapahamak, manumpa sa ngalan ng Diyos. At pangatlo ay mangilin ka kung linggo at mga araw na dapat mangilin. Nasaan na dyan ikalawang utos na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan? Wala na. Binura. Bakit? Aba, ikadaming larawan. Alangan mag-ilagay pa nila dyan. Alangan nalang ilagay nila doon sa pinto. Huwag gagawa ng larawang inanyuan. Pagpasok na, ang dami Mukhang mali yata doon sa nakasulat. Ay di, binura na lang. Tanggalin na lang yan. Total, mas makapangyarihan tayo sa Biblia. Kayang-kaya naman natin yung baguhin. Ganun talaga ang isip nila. Pero hindi po yun gusto ng Diyos. Isa itong pamumusong, magsasalita ng laban sa kataas-taasan. Kaya kung meron po ditong nanonood at meron po sa ating kalagitnaan na hindi alam itong mga bagay na ito, praise God, dapat magpasalamat kayo sapagkat nalaman nyo itong mga bagay na ito, mga kapatid. Tingnan nyo nawala na yan. Kung nabawasan ng isa, di hindi na 10. Pero ang ginawa po nila para maging 10, yung ika-10 utos ay kanila pong hinati. Yung utos na wag kang mag-iimbot,
hinati nila, kaya parang 10 pa rin. Ang problema, yung ikaapat na utos, naging pangatlo na. Kaya may mga palabas ngayon sa teleserye na ika-6 na utos. Pero yung utos na yon, wag kang mangangalo niya, sa original ay ika-7 dapat yon. Naging ika-6 kasi dinoktor nga yung yung 10 utos. So yan po yung mga kilalang mga simbahan. So, tingnan nyo, kung ipopokus po natin, ano na po ang nakasulat dyan sa kanilang 10 utos? Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. So, ang sabi po doon, ang malit na sungay daw, anong gagawin? Iisiping baguhin ang panahon at kautusan. Tanging ang utos na may kinalaman sa panahon ay yung utos na alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yun lang yung nag-iisang utos na may kinalaman sa panahon. Ano na ang utos na alalahanin mo ang araw ng Sabat? Makikita po dyan yan, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ano nangyari mga kapatid? Magtatanong ka ba kung sino may kagagawan? Ay nasa pintuan na nga ng mga simbahan nila. Pag hindi ka paniniwala, ewan ko na lang sa'yo. Kitang-kita naman. Wala nang maraming sabi-sabi, maghanap na ng malaking simbahan dito. Picture na. At kayo mismo magsasabi, tama. Wika ng Biblia, alalahanin ng araw ng Sabat upang ipangilin. Wika ng tao, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaloob na sa akin ng langit, inalis ko na ang Sabat at iniutos ko na inyong ingatang banal ang unang araw ng sanglinggo. Kaya, Bible versus tradition. Wala ko kasi sa Biblia yon. So, sabi po dito, mayroon pong isang aklat ulit na babasahin tayo mula sa Father Enright, President Redemptorist College. Ang sinabi po niya rito, narito ang buong kasanglibutan, sibilisado, ay yumukot at magalang na sumunod sa utos ng banal na Iglesyang Katolika. Napakarami pong mga relihiyon ngayon, nagprotesta nga, umalis nga sa Catholic, dala-dala pa rin ang otoridad at palatandaan ng Catholic, yung linggo. Wala rin nangyari mga kapatid. Nasa inyo pa rin ang Sunday mark of Catholic Church or authority ng Catholic Church. Mas pinakamaganda, balikan ho natin ang utos ng Diyos, yung Sabat. Ito po yung araw ng Panginoon. Tingnan niyo po ang sinasabi po dito sa The Faith of Our Fathers, Catholic Cardinal James Gibbon, page 111 to 112. Mababasa mo ang Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis at hindi mo makikita ang isang linya na nagpahintulot sa pagiging sagrado ng linggo. Pinag-uutos ng kasulatan ang debutong pangungilin ng Sabado. Wala ka raw mababasa sa buong Biblia na iniutos ang araw ng linggo. Manapa ang mababasa mo dyan ay pinag-utos na ipangilin ang Sabado. Sino may sabi? Katoliko. Di naman tayo. The Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4. Sabi po rito, the Church changed the observance of Sabbath to Sunday by right of the divine, infallible authority given to her by her founder, Jesus Christ. Protestant, claiming the Bible to be the only guide of faith, has no warrant for observing Sunday. In this matter, sabi niya, the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Anong sabi ng Catholic mga kapatid? Ang iglesia daw ay pinalitan ang pag-observe, pangingilin ng Sabado patungo sa linggo.
by right of the divine infallible authority. Dahil sa meron po silang paniniwalang isang hindi matututulang otoridad, mga kapatid, na ibinigay ika ng founder ng iglesia na si Jesus Christ. Kaya sabi niya, kung tatagalogin natin, ang mga protestante, nagkiklaim sila na Biblia lamang ang tanging gabay sa pananampalataya, has no warrant for observing, pero hindi nagpahintulot na ipangilin ang Sunday. Yung kanilang gabay sa pananampalataya, yung Biblia, ay walang sinasabi na i-observe mo ang Sunday. Sa pagkakataong ito, sabi niya ng Katoliko, tanging Seventh-day Adventist lamang ang consistent sa kanilang tinuturo. Hindi ho kami ang may sabi niyan, mga kapatid. Pinuri tayo ng mga Katoliko eh. Kayo talaga ang nakakasunod. Kaya nga meron po kaming ninong sa kasal. Meron po siyang pagawaan ng biskwit sa Cavite. Yung EBS Food Products. Nag-i-export po sila ng mga utap, mga biskwit sa ibang bansa. Ang kwento niya kung bakit siya naging Adventist, dahil may kaibigan siyang pari. Sabi niya daw sa pari, sa kaibigan niya, Father, marami na akong kasalanan, gusto kong magtapat sa Panginoon eh. Ano ba talaga ang pwede kong samahang relihiyon? Sabi niya, atin-atin lang to. Seventh-day Adventist. Ha? Bakit hindi ka mag-Adventist? Alam mo naman, mawalan tayo ng hanap buhay niyan. Mauna ka na, susunod ako. Ay hinanap niya ang Adventist. Ngayon, Adventist po siya. Ninong namin sa kasal. So, tama po mga kapatid. Ang nasa hula. Sabi pa dito ng Catholic Virginian, October 3, 1947. Nowhere in the Bible do we find that Jesus or the apostles ordered that the Sabbath be changed from Saturday to Sunday. We have the commandments of God given to Moses to keep holy the Sabbath day. That is the seventh day of the week, Saturday. Today, most Christians keep Sunday because it has been revealed to us by the Roman Church outside the Bible. Allah, sige, tutol pa, mga kapatid. Wala daw masusupungan sa Biblia na si Jesus at ang mga alagad ay nagbigay ng pahintulot o nag-utos na palitan ang Sabado, mga kapatid, at gawin patungo at i-transfer ang Sabado, kabanalan ng Sabado patungo sa Linggo. Meron daw tayong kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises, ang ipangilin ay ingatang banal ang Sabado, araw ng Sabat. At yan po ang ikapitong araw, sabi niya, ang Sabado. Sa ngayon, karamihan sa mga Kristiyano ay iniingatan nila yung Linggo dahil daw po ito'y ipinahayag sa atin ng Iglesia Katolika, wala sa Biblia. Wala tayong kamalay-malay, mga kapatid, Mga kapatid, baka hindi na ito maulit na mapakinggan nyo. Huwag sanang mangyari na ito ay palampasin natin. May panganib pagka hindi ho natin pinili ang utos ng Diyos. Sa halip ay sumunod tayo sa utos ng tao. May patotoo ba sa mga kasaysayan, mga kapatid, na ang mga protestante ay walang ang batayan sa Biblia sa pangingilin ng linggo? Eto, gagamit naman tayo para fair naman. Hindi lang puro babasahin Katoliko ang gagamitin natin. Gagamit din tayo ng babasahin ng mga protestante. Unahin natin, American Congregationalist. Malaking samahan ito na nagmula sa Amerika. Ang sumulat po nito ay si Dr. Lehman Abbott in Christian Union, John 26, 1890. Pakinggan niyo sinabi niya, the current notion that Christ and His apostles authoritatively substituted the first day for the seventh is absolutely without any authority in the New Testament. Siya rin ay hindi naniniwala, mga kapatid.
Walang pahintulot mula sa bagong tipan. Yung pagpapalit ng Sabado at gagawin itong Linggo. Yan po ang sinabi ng American Congregationalist, isa pong Protestant group, denomination. Meron pa isa, kilala ito sa ating bansa, Baptist. Ito, malaki ito. Nasamahan, mga kapatid. Ang sumulat po nito ay si Dr. Edward Hiscox, author of the Baptist Manual, from a photostatic copy of an notarized statement by Dr. Hiscox. Sabi niya dito, author po ng Baptist Manual. Sabi po dito, there was and is a commandment to keep holy the Sabbath day, but that Sabbath day was not on Sunday. Yun daw, Sabat na yan ay hindi linggo at yan daw po ang utos na dapat po nating ipangilin. Earnestly desiring information on this subject, which I have studied for many years, I asked, where can the records of such a transaction be found? Not in the New Testament. Absolutely not. There is no scriptural evidence of the change of the Sabbath institution from the seventh day to the first day of the week. Talaga namang talaga. Wala talaga sa Biblia yung pangingilin ng linggo. Yung mga nagmamarunong ngayon at talagang gustong patunayan, trying hard na lang pala yun, mga kapatid. Malaking mga simbahan itong nagpapatotoo. Isa pang malaking simbahan na nagpatotoo, Methodist. Si Amos Benny, Theologian Compendium, 1902 edition, page 180 to 181. So sabi rito, it is true that there is no positive command for infant baptism. Alam din nila, yung infant baptism, wala rin. Nor is there any for keeping holy the first day of the week. Ano yung first of the week? Sunday. Many believe that Christ changed the Sabbath. But from His own words, we see that He came for no such purpose. Those who believe that Jesus changed the Sabbath base it only on a supposition. Ano daw po, mga kapatid? Kapag ang mga nag-iisip daw na pinalitan ang Sabado, pinangginawang linggo, ay base lamang sa ano po? Kathang isip or haka-haka. Naku, haka-haka lang pala yan, mga kapatid. Wala tayong mararating dyan, mga kapatid. Balikan natin ang Panginoon. Dahil ang may kagagawan dyan ay itong sungay na ito. Pagka patuloy nating kinontra ang Diyos, parang tayo na rin yung may sungay. Di ba? Pagka sutil, haba na ng sungay mo eh. Sinusuwag na yung magulang eh. Last, maghahari sa loob ng 3 taon at kalahati. Kailan po nangyari yan? Taong 538 nang bigyan ng kapangyarihan ang kauna-unahang obispo sa Roma. Ang tawag po dyan sa history ay Decree of Justinian. Pinutungan ang Pope ng gumawa ng kauna-unahang Pope. Pinatungan ng 3 patong ng korona, makapangyarihan sa lupa, makapangyarihan sa langit at sa ilalim ng lupa. Yun yung 3 putong ng korona. Mula 538 AD, nagpatuloy po yan hanggang 1798. Ang tawag po sa kasaysayan sa lugar na yugto ng panahon na yan ay Dark Ages. Diyan sa loob ng panahon na yan, nangyari yung Inquisition. Diyan lumaganap ang pananampalatayang Katolika. Ang hindi maniwala sa dogma nila, patay, ipapakain sa leon, papatayin, dadaan sa Inquisition. Kaya marami po ang mga napilitan, pero hindi lang din talaga nila tuluyang nalipol
ang mga Kristiyano. Mga kapatid, sa time na yon ay matatalakay po natin siguro sa Sabado ang paksa tungkol sa prophecy ng tunay na iglesia. Na sa panahon yan, ang tunay na iglesia ay nagtago, pinahintulutan ng Diyos na ikubli at itago, sapagkat nakalagay po doon sa Daniel na maghahari yung malit na sungay sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kung kukumputin po natin yon, yan po ay, yung time, isang panahon ay 1 year. Ang times ay 2 years. Ang half the time ay half year. Ang 1 year ay 360 days sa kalendaryo ng mga Hudyo. Ang 2 years, natural, times 2 mo yung 360, 17, 20 days. Ang kalahating taon ay 180. So isusuma total mo yan, 1,260 days. Kaya lang sa prophecy mga kapatid, ang 1 day ay equivalent sa isang taon. 1 day equals 1 year. Ang talata po natin, Ezekiel 4, talatang 6. So ibig sabihin, yung 538 AD na yan, i-minus mo doon sa 1798, ang papatak po niyan, 1,260 years. Tama yung prophecy. Maghahari yung maliit na sungay sa loob ng panahon yan. Kailan ba nakarating ang Kristyanismo sa Pilipinas? At sino may dala? Si Magellan. Ang dala niya, cross at espada. Pag hindi mo tinanggap ang cross, espada. Patay ka. Nagalit sila Lapu-Lapu, lumaban. Ayun. Patay si Magellan. Pero nasako pa rin ito ng Spaniard, mga kapatid. Ang dala ng mga Kastila dito ay Katolisismo. Spain ay sakop po ito ng Catholic, mga kapatid. So, mula 538 AD hanggang 1798, ito'y namayagpag yung tinatawag ay Papal Supremacy. Maraming mga pope ang nagpapalit-palit dahil 1,260 years ang nangyari. Pero noong 1798, mga kapatid, ay nakita na napakaraming pinapatay. Yun yung ihiningi ng tawad ni Pope John Paul. Napakarami na nilang mga pinapatay na tao. Sabi po ni Napoleon Bonaparte, inutusan niya si General Bercher ng France na hulihin ang Pope, ikulong. Hinuli po si Pope Pius VI, kinulong, in-exile hanggang namatay. Nawala ng Pope pansamantala yung Catholic. Kaya, yung paghahari niya may hangganan noong 1798. Pero yung binasa natin kayo sa 13 ng Apokalipsis, yung hayop nasugatan. Nasugatan kasi hinula yung Pope. Yung iglesia na yon nanghina, nawala ng Pope. Pero namangha yung buong mundo kasi yung hayop gumaling. Bakit? Ay may Pope na naman ngayon. Mas mabagsik ang mangyayari. Ganyan ang propesya, mga kapatid, pag-aaral. Wala, ikutin nyo yung mga nagtuturo, hindi tayo nagmamayabang. Wala akong ganitong pagtuturo. Bakit? Pag tinuro nila yung history, aray, magigipong 70 Adventist yung mga miyembro nila. Kaya wag na lang. Pero pag sinundan mo ang history at ang prophecy, yun talaga. Kaya kung mayroon mang nagtatanggap ngayon na siyang tunay na iglesia, ang tanong, saan sa propesya na ikaw ay dumaan talaga sa detalyadong sinasabi ng Biblia? Tanging Seventh-day Adventist lang, mga kapatid. Tanging Seventh-day Adventist ang nakatupad. Kung meron pong mga relihiyon ngayon at sekta, denomination, na nagsabi siya ang totoo, saang batayan mo sa Biblia na dumating ang persecution, inusig ka, saan sa history ng inyong mga simbahan na itong Daniel 7:25 ay natupad. Kaya ano, may nakausap akong isang panampalataya, hindi ko nababanggitin. Kayo ang tunay na iglesia? Oo. Anong apektado sa inyo? Sa inyong doktrina nang maghari yung little horn? Pati yung little horn, yung maliit na sungay, hindi niya alam kung sino eh. Anong relihiyon, anong doktrina nyo ang
ang naapektuhan sa persecution or pag-uusig? Sabi niya, parang wala naman. Ay hindi nga kayo tunay. Wala siyang maipakita eh. Kami mga Adventist, ito yun. Gulat siya eh. Ganun mga kapatid. So, accurate po ang prophecy mga kapatid. Hindi ho tayo dito naggawa-gawa lang. Hindi tayo dito nag-iimbento. Nako, sabi ko nga lagi ko nga binabanggit eh. Tatayo ako dito, magsisinungaling lang, wag na. Hirap kaya magsalita. Hindi naman kami mga tawag dito, hindi kami mga empleyado. Mga volunteer lang po kami, mga missionary. Kung saan kami nakakarating. Hindi kami naniningil ng pera. Bakit namin ginagawa? Gusto po namin malaman nyo ito, mga kapatid. Gusto po namin malaman nyo ito kasi darating ang panahon, darating yung salot, yung kahirapan at judgment. Kung hindi natin, di ba sa pinag-aralan natin yung signs of the times, ang huling mangyayari sa palatandaan ay maipangalat o maiparating ang ebanghelyo, yung pabalita sa lahat ng mga tao. Pagkatapos ay darating ang wakas. Bera mo kung dumating last year yung Panginoon, hindi nyo nalaman to. Di langoy-langoy tayo sa impyerno. Pero, ngayong narinig nyo na, pipiliin nyo pa rin ang mali, ay bahala kayo sa buhay nyo. Hindi naman kami yung nananawagan eh. Yung Panginoon ang nananawagan sa atin, mga kapatid. Kaya nga si Propeta Isaias ay may sinasabi ho sa atin, 24:5, ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Nakakalungkot mga kapatid, napakarami mga aktibong mga relihiyon sa Facebook. Hala, lahat nakakasharing namin. Lahat wala ng kautusan. Laging pinagkakaisa ng Adventist. Wala na yan! Binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Sabi ng Diyos, hindi ako nagbabago. Ang anumang lumabas sa aking bibig, hindi ko babaguhin. Ang gawa ng aking kamay ay hindi ko babaguhin. Pero ang maririnig mo ngayon, sabi ng mga nanonood, magko-comment, imbento mo lang yan. Yun ang mga comment doon eh. Yun na lang ang alam i-comment. Kayo daw dito, makapagpaliwanag ng ganyan. Yung na ibang naririnig kong pangangaral, basa lang ng basa, hindi man naiintindihan yung binabasa, pinagdudugtong-dugtong yung talata. Iba yung kinalabasan. Pag-aralan niyo po, sumama kayo sa tunay na bayan ng Diyos, magiging malawak at malalim ang inyong kaalaman sa Biblia, mga kapatid. Sabi ng Aklat ng Awit, 89:34, ang aking tipan ay hindi ko lalabagin, ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Pero maririnig nyo sana, hindi, binago na yan. Marunong pa sa Diyos. Di parang din yung nagbago ng kautusan. Mas mataas kami sa Biblia. Ito namang iba, hindi, binago na yan. Hindi man lang nila masabing mataas sila sa Biblia, pero yun ang ginagawa nila. Bakit? Sabi ng Panginoon, wala siyang binabago. Hindi, binago na. Yun ang kanilang kaka-stress eh. Bakit maraming taong ganun? Lagi nga natin sinasabi eh, kung sana lahat ng protestante nagkaisa at itinuro ang 10 utos, mabawasan talaga yung mga magnanakaw at kriminal. Baka hindi na pag-usapan sa Senado yung divorce. Walang kalunyaan sigurado. Dalang Biblia, wala na yung 10 utos. Pag-ibig na lang. Ay di ang daming inibig, iba-ibang babae, bawat mayroon. Daming pag-ibig. Walang forever. Pag mahal ka, babalikan ka. Mahala na. Kung hindi, hindi na. Wala talagang forever. Yan ang nangyayari. Huwag sana mga kapatid na tayo ay umabot, na tayo ay makasama dito sa sinasabi ng talatang 7:21 ng Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kahit nagpe-praise the Lord ka, mga kapatid, hallelujah! Tanungin mo, may 10 utos kayo? Wala! Hallelujah, praise the Lord, wala na ang 10 utos.
Sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, sabi ng Panginoon, ay maliligtas. Yun lang gumaganap. Tanungin yung Adventist, sumusunod ba kayo sa kautusan? Oo naman! Sila, hindi! Wala na yan! Sige, puntahan yung ibang mga malapit dito, tanungin nyo. Pag meron pong nagsasabi, di, sinusunod namin yung 10 utos. Puntahan nyo ako, puntahan natin. Badala tayo ng merienda. Mukhang nakakita ng liwanag yun. Pero karamihan po yan. Merong nanonood sa atin sa Facebook. Natuwa ako, nalimutan ko yung pangalan niya. Sabi niya, born again kami, pero sinusunod namin yung 10 utos. Kaya lang, nag-comment ako doon, nag-reply ako. Bro, ibig sabihin, bro, ay nangingilin kayo ng Sabat. Hindi na nag-reply. Baka pinalitan lang yung Sabat, ginawa lang linggo. 10 pa rin. 10 nga, pinalitan mo naman. Pero mabait yun. Aking nakaka-chat na siya. Oh, brother, peace tayo, peace. Sumusubaybay siya nasa ibang bansa siya. Sana wag nang pagmatigasin yung puso ng iba, no? Ang tigas talaga ng ulo. Tinuturo na nga. O kaya nga sabi pa ng aklat ng unang Juan 2:4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Tanungin nyo, kilala niyo ang Diyos? Walang magsasabing hindi. Sinusunod niyang utos? Hindi. Biyayaan na tayo. Sinungaling ka pala eh. Sabi ng Biblia yon. Marami ang mga sinungaling ngayon at ang mga sinungaling ay hindi maliligtas. Isayas 8:20, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kapag raw meron kayong pinapakinggan at ang sinasalita nila ay wala ng kautusan, walang kinabukasan diyan. Walang umaga, ang dala ng umaga ay liwanag. Walang liwanag na dala ang mga mangangaral na ganyan, mga kapatid. Patayin nyo kagad yung TV. Pag mayroong ganon, lipat nyo sa Hope Channel. Manood kayo ng live streaming ng pag-aralan natin. Yun, kasi tinuturo natin. Malinaw yan eh. Hindi naman ako yung sumulat ng Isayas. Bahagi ng Biblia yan. Para malaman po natin ang sino nagsasabi ng totoo at katotohanan. Pag sa kautusan at patutuo hindi sila nagsalita ng ayon doon, walang umaga sa kanila. Marami po ngayon ang nagsasabi, sinusunod namin yan. Pero yung Sabat, ang hirap talaga eh. Mahirap naman talaga. Bakit? Ang paglalarawan ng Biblia sa daan patungo sa buhay, masikip. Masikip. Yung daan patungo sa kapahamakan, ang luwag, walang bawal. Umiinom ka, tuloy mo lang yan. Huwag lang sa loob ng church. Sinigarilyo ka, tuloy mo lang. Huwag lang sa loob ng church. Huwag ka lang pahuhuli. Sige lang. Lalo na yung once saved, always saved na doktrina. Ayos lang. Ang luwang. Pero yung daan patungo sa buhay, makitid. Bakit? Kailangan sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Sundan mo kung ano sinasabi ng Panginoon. Sabi ni Santiago 2:10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng kautusan, gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Tingnan niyo mga protestante ngayon. Isa-isahin mo yung 9 na utos, walang itatakwil yan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tanggap! Huwag gagawa ng larawang inanyuan. Tanggap! Huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos walang kabuluhan. Tanggap! Alalahanin mo araw ng Sabat. Ay hindi. Ang sumunod, huwag kang igalang mo ang iyong matina. Tanggap! Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag magsisinungaling, at huwag mag-iimbot. Tanggap lahat. Yung ika-4 lang ang ayaw. Sabi ni Santiago, sinunod mo nga yung 9, tisod ka sa isa, makasalanan ka na rin sa lahat. Wala rin kwenta, namili lang. Marami ngayon ang nagmimili lang eh. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.
Unang Juan 3:4. Mga kapatid, sa gabing ito, ay babasahin ko yung huling talata. Josue 24:15. At kung inaakala ninyo masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ayon sa sinabi ng talata, mga kapatid, piliin natin sa oras na ito sino ating paglilingkuran. Pero sabi ni Josue, at sabi rin namin, mas gusto namin maglingkod sa Diyos kaysa sa maglingkod sa tao. Muli ay aking tinatawagan yung magbibigay sa atin ng awit. Atin pong iludulog muli ang ating mga sarili sa Panginoon, mga kapatid. Pasalamatan natin ang Diyos. Dahil po sa inyo, Nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.